Hello everyone, I'm Christina Frilles, and I will discuss my topic about addressing burnout and faculty retention. For us, what is nurse burnout? Introduction. Burnout in the nursing profession is a well-recognized problem, but it's particularly concerning among nursing faculty who are responsible for educating and preparing future nurses. Nursing faculty often face high workloads, emotional stress, and pressure to balance clinical responsibilities with teaching and research. This burnout impacts not only individual faculty, but healthcare as whole. Addressing burnout and improving retention are essential to sustain a qualified and motivated nursing workforce. This discussion will examine the causes, effects, and strategies to combat burnout among nursing faculty, providing practical examples and activities to enhance retention. First, define burnout. Burnout is an occupational phenomenon. Burnout is characterized by emotional exhaustion, cynicism, and ineffectiveness in the workplace and by chronic negative responses to stressful workplace conditions. Ibig sabihin, si burnout ay isang kondisyon na nararanasan ng mga taong sobrang stress o pagod sa kanilang trabaho. Yung tila ba yung pagkapagod natin ay nakakaubos ng energy o kaya ng motivation natin sa pagtatrabaho. Yung emotional exhaustion, yung tipong pakiramdam natin na sobrang drained na tayo at wala ng energy. Kahit simpleng task ay parang mabigat na gawin. So, nakaka-reduce din siya ng performance. Bumababa ang kakayahan sa trabaho at nawawala na ng motivation na mag-excel. Burnout is a response to prolonged exposure to emotional, physical, and interpersonal stressors. It is characterized by the feeling of exhaustion, cynicism, and efficacy. So for exhaustion, ito yung pakiramdam ng sobrang pagod, hindi lang sa physical na aspect, but sa emotional at mental. Yung parang feeling mo nawawala na yung energy mo araw-araw, kahit natutulog ka ng sapat. Yung excitement mo sa pagtatrabaho, hindi mo na siya maramdaman. Kapag pagod na pagod ka, nagiging mahirap gawin ang mga bagay na dating madali lang sa'yo. Nawawala na rin yung gana mo sa trabaho. So, minsan nakakaramdam tayo ng parang inaantok tayo kapag nasa workplace. So, wala tayong gana. Yun yung sample ng exhaustion. So, cynicism naman, dahil sa sobrang stress, nagkakaroon ka ng negatibong pananaw o detach sa pakiramdam sa trabaho at sa mga taong nasa paligid mo. Nagiging irritable ka at minsan iniisip mo na walang saysay o halaga ang ginagawa mo. Sa madaling salita, nawawalan ka ng malasakit sa mga bagay-bagay na dati mo pinahahalagahan. So sometimes naisip mong hindi naman ito nakakatulong o wala naman itong epekto. So for inefficacy, ito yung pakiramdam ng kakulangan ng self-worth o accomplishment sa trabaho. So yung parang lahat mo na ginawa, pero feeling mo wala ka pa rin ginawa. So kapag hindi na nararamdaman ang efficacy, parang wala nang silbi ang effort na ginagawa mo. So hindi mo na nakikita yung halaga mo sa mga ginagawa mo at sa tingin mo wala ka nang nagagawang mabuti o kapakipakinabang. So nawawala na rin yung confidence mo sa sarili mong kakayanan. Yun ay isang characteristic ng burnout. Burnout is more likely when employees, first, expect too much of themselves. Ito yung mataas na expectation sa sarili. Minsan, ang mga empleyado ay yung sobrang taas ng expectation nila sa sarili nila, ginagawa nila ang lahat para maging perfect.
Kaya nauubos yung energy nila sa pag-abot ng mataas na yung standards. So, dahil dito, kapag may pagkakamali o hindi perpekto ang result, nawawala yung kumpiyansa nila sa sarili nila na parang hindi sila sapat. So, yun. Number 2, never feel that work they are doing is good enough. Ito yung hindi sapat ang pakiramdam mo na sa ginagawang trabaho. Maraming faculties or employees ang laging iniisip na hindi pa rin tama o hindi sapat ang kanilang ginagawa. Kahit maraming oras at effort yung binubuhos nila. Pakiramdam nila ay kulang pa rin, na parang hindi naaabot ang mga expectations ng kanilang sarili o ng iba. So third, yung feel inadequate or incompetent. Yung mataas yung expectation, yung pakiramdam na hindi sila competent o kulang sa kaalaman. Yung sa dami ng trabaho at expectation mo, may mga empleyado na hindi nila kaya ang lahat ng demands o kailangan ng mas advanced na skills. Ito ay nagiging sanhi ng insecurity o pakiramdam na hindi sila competent o hindi sila fit sa kanilang position. So, feel unappreciated for their work efforts. Ito yung may ginawa ka pero feeling mo hindi nila na-appreciate. So, kapag hindi nararamdaman ng empleyado na pinapahalagahan ang kanilang ginagawa, mas mabilis silang mapagod o mawala ng gana. Mahalaga ang pagkilala o appreciation para mampanatili ang kanilang motivation sa trabaho. Siyempre naman. Then next is have unreasonable demands placed upon them. Kapag sobra o hindi makatuwiran ang mga inaasahan sa kanila, parang hindi na kaya ng oras at lakas na mayroon sila. Sobrang dami ng demands na nagiging dahilan ng pagod at stress, lalo na kung walang tamang suporta o resources. The next is are in roles that are not a good job fit. So, yun yung ang mga roles mo or position na hindi akma sa skills mo o interest mo as employees. Yung mabilis din magdulot ng burnout. Kung halimbawa, ang trabaho mo ay hindi tugma sa iyong kakayahan o personalidad. Halimbawa, sa hospital, gusto mo medical nurse ka pero nilagay ka sa pedya, hindi ka mahilig sa bata. So, yun, hindi siya good fit para sa'yo. So, mas madali silang mapagod at mawala ng gana. Did you notice that most companies think of burnout as personal issue when it is really an organizational one? Organizations have responsibility to help their employees prevent burnout and alleviate burnout. So maraming kumpanya ang nag-iisip na ang burnout ay isang personal issue lamang ng mga empleyado, yung parang kasalanan ito ng employees or faculties dahil hindi nila ma-manage yung stress o hindi sila resilient or matatag. Pero sa totoo lang, ang burnout ay isang depend at mas konektado sa buong organization kaysa sa inaakala nila. Signs of burnout: physical, exhaustion, or feeling tired all the time. Diminished health, headaches, muscle pain, change in sleep, change in appetite. And then for emotional, cynicism or negative outlook, lack of motivation, decreased satisfaction, feelings of inefficacy or self-doubt. And then for behavioral, withdrawal from responsibilities, intentional isolation, frustration, skipping work, coming in late,
leaving early. Let me discuss to you now about addressing burnout, recognizing burnout, providing recovery opportunities. Recognizing burnout, exhaustion, physical signs, cynicism, emotional signs, inefficacy, and behavioral signs. Causes of burnout in faculty. So, heavy workloads. Yung marami faculty ang nakakaranas ng burnout dahil sa sobrang dami ng responsibilities. Bukod sa pagtuturo, may iba pang duties tulad ng research, administrative task, at pag-manage ng students. Sa dami ng workloads nila ay nagdudulot na to ng stress at pagod. The next is lack of resources. Mahalaga na sapat na resources para magampanan nila ng maayos yung trabaho. Pero madalas ay kulang yung budget, tools, at materials na kailangan ng isang faculty. Dahil dito, nahihirapan silang magturo ng maayos o magbigay ng dekalidad na learning experience sa mga estudyante na nagdudulot ito ng stress. Then, insufficient support. Yung kulang sa support mula sa mga leaders or administrators kapag ang faculty ay hindi nabibigyan ng sapat na guidance o tulong, mas mahirap para sa kanila ang mag-cope sa challenges ng trabaho. Then, the emotional strain from clinical duties. Para sa mga faculty na involved sa clinical duties, ang pakikisalamuha sa mga pasyente, and it adds emotional strain. Yung pag-aalaga sa mga pasyente ay nangangailangan din ng emotional investment na kapag naipon ay nagiging sanhi ng pagkapagod o burnout. Yung lack of administrative support. Kung halimbawa walang sapat na administrative support, mas nahihirapan yung faculty na ma-manage ang kanilang mga trabaho at responsibilities. Kailangan ang malinaw na sistema at policies para magampanan nila ang kanilang roles ng mas effective. So, feel unrecognized. Ito yung pakiramdam ng ilang faculty ay hindi napapansin o na-appreciate ang kanilang efforts at achievements. Kapag walang pagkilala sa management o mga estudyante, nawawala ang motivation at mas nagiging prone tayo sa burnout. So, yung experience emotional fatigue from patient care responsibilities. Para sa mga faculty na may responsibility sa patient care, it adds emotional fatigue dahil sa physical at mental demands ng pag-aalaga sa mga pasyente. Ang constant na pressure mula sa patient care ay isa sa mga causes ng matinding emotional fatigue at burnout. Ang burnout sa faculty ay hindi lang dahil sa kanilang personal na coping mechanisms, but dahil sa mga factors na may kinalaman sa kanilang working environment at support systems. Impact of burnout. For personal impacts, lower productivity, stress-related health issues, increased substance abuse, anxiety, depression, and decreases in self-esteem, poor physical health. Then for faculty impacts, it reduced job satisfaction, decreased productivity, increased absenteeism, poor workplace morale. Impact of burnout. Burned out faculty may struggle to engage, leading to a lower quality of education and less effective preparation for clinical practice. This can contribute to student dissatisfaction, lower graduation rates, and a lack of qualified nursing graduates. Strategies to prevent burnout. It requires targeted efforts to promote work-life balance,
provide mental health resources, and create supportive work environments. Institutions can help reduce burnout by promoting flexible schedules, offering wellness programs, and ensuring access to counseling services. These efforts show faculty that their well-being is valued, which enhances job satisfaction and retention. So, for promote work-life balance, mahalaga na magkaroon ng balance sa trabaho at personal na buhay. Para maiwasan ang burnout, kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado na magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili, pamilya at mga libangan. Maaring mag-set ang company or ang faculty ng mas flexible work hours. Encourage din sila sa paggamit ng leaves at limitahan ang overtime. Huwag nabibigyan ng oras ang employee sa kanilang personal na buhay, nagiging mas motivated pa sila at energized sila sa trabaho. Then, provide also sana ng mental health resources. Dapat maglaan ng sapat na mental health resources ang faculty para matulungan ang empleyado sa pagharap sa stress. Maaring mag-offer ng counseling, stress management workshops, o access sa mga mental health professionals. Ang mga ganitong resources ay nagbibigay ng opportunity sa mga faculties or employees na mapangalagaan ang kanilang mental well-being na malaking tulong upang maiwasan ang burnout. So, yung kapag create din ng supported work environments, ang pagkakaroon ng supportive na work environment ay isa sa mga important way upang maiwasan ang burnout. Ang mga employees ay dapat makaramdam na sila ay valued at supported. Dapat magkaroon ng open communication sa pagitan ng mga boss and then the employees at encourage ang positive feedback at pagkilala sa mga achievements. Fostering retention through recognition and development opportunities. Recognition and professional development are essential for retaining nursing faculty. Opportunities for growth, leadership roles, and recognition for contributions can boost morale and help faculty feel valued and fulfilled. Recognizing achievements, providing professional development opportunities, and involving faculty in decision-making processes empower and motivate them. By acknowledging the unique contributions of nursing faculty, institutions can foster loyalty and long-term engagement. That's all for my report. Thank you.